Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay Friday, so Friday the 13 na, October 13, 2023. So hindi masyadong gumalaw yung index natin. Medyo sideways pa rin siya, pero okay na rin kahit paano kasi yung global markets natin laglagan kahapon kasi yung ating US market medyo mataas po yung inflation. So umabot sila ng around 4% o 4.1%. Okay? So nag-close yung index natin, nagpalitan yung mga blue chips na iba 6,266.34. Meron siyang gain na 0.05%. Ayan. So okay na yan kaysa lumaglag tayo dito sa MA20 ng ating index, and then of course kung merong positive sentiment by next week, ready naman sa galaw itong si PSC index po natin. Okay? So ito po yung ating mga trending stocks. So meron dito mga nalaglag. Si FCG natin, halimbawa, nag-loss siya ng negative 3.9%. So, ito ba yung merong disclosure na meron siyang investor. So, may para nabasa ako ng news dito kanina, ang sabi is meron siyang kukunin na investor outside. So, parang top up placement yata dito ay FCG natin. So, hindi pa natin alam kung magkano yung price. Hindi ko mabuksan yung disclosure niya. So, mamaya silipin na lang natin yung news or article galing kay Inquirer naman. Okay? So, dito is gain siya 0.31%. Hindi pa rin siya makapag-decide, no, kung aakyat or bababa yung price. So buti nilang at least kahit paano berde yung yung galaw ng kanyang price action. Meron siyang net foreign sale na around 898,000. Okay? SPNEC, pinag-usapan pa rin po kasi ito nga, confirm na si Meralco bibili ng maraming shares dito kay SPNEC. So around 10% yung nabasa ko yata sa kanya. So double check nyo na lang po. Tapos, para madidilis si to si SPNEC natin kasi ang public float is below 20%. So yun ngayon yung matindi na pinag-uusapan kay SPNEC naman natin. So next week na siguro natin makikita kung ano yung mga decision nila para dito kay SPNEC natin. Pero hopefully makalabas muna yung mga kasama natin, no. Si ECBC, bubalik siya sa market kasi na-meet niya ulit yung 20% na public float. Ito naman si SPNEC parang baliktad. So parang magiging private yata yung shares na bibili ni Meralco natin. Kasi masyado siya malaki, nasa 10%. Or ang pinaka-best scenario dapat, maging public shares yon para makabalik sa trading itong si SPNEC naman natin. Okay? So tapos si MEG, pinag-usapan siya kasi medyo maganda. Meron siyang, yung app niya, 0.49% lang. Okay lang naman yung galaw niya for today. And then, meron siyang 5.14 million na net foreign buying. Pero ang pinaka-catalyst natin, kaya pala ilang araw na yung trending itong si Meg, meron siyang dumating na dividends. So, 3.2%. Ayan. So, sa mga holders, at least, meron pong papasok sa inyo na dividendo galing kay Megworld. Si SCC natin, ano bang galaw nito? 0.14%. Hindi rin siya gumalaw, pero ang maganda, meron siyang nag-aabang yata itong mga to eh. Kasi ang pinaka-ex date natin, ayan, so na-check ko kanina, October 20. So next week, Friday, yung pinaka-ex date natin dito kay SCC, meron siyang net foreign buying na 11.45 million. Ayan. So kung hindi yan naalis before ng ex date, so hopefully meron siyang catalyst na gumalaw pa kasi may mga buyers pa siya eh. Okay, so yung mga ayaw, nagbebenta na sila para makalabas kay SCC natin. Kasi 9.9% eh. So normally, the-drop siya ng mga ganun na price pagdating ng kanyang pinaka-ex date. And then si Green, pinag-usapan siya kasi berde for today. Or rather, hindi naman siya gumalaw, 0.0%. So, pero kanina nagberde dito eh. Pero yun pala, nag-profit taking. Kasi yung index naman natin, umakyat, tapos pre-close, binagsak ulit siya. So meron siya net foreign sale na 407.5 million naman dito sa ating market. Okay? So wala masyadong notable na spike dito sa market natin maliban doon sa mga maganda yung galaw for today's trading. Ayan. So disclaimer natin guys sa mga bago dito sa channel, as usual, yung ating review for educational purposes lang po. So weekends na naman, aral na lang tayo. And then, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron pong risk na involved sa trading sa market. Due diligence na lang po kung ano yung stocks na gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa mga social media natin para updated ka sa mga reviews naman natin. So subscribe ka lang guys. Yung mga hindi pa nakasubscribe, salamat po. And then join ka dito sa trading group. Meron tayong membership fee dito sa kanya. So yung mga nagsusupport sa atin and then gustong sumama sa trading community, pwede nyo i-check yung ating join
boto naman sa kanya. So sa mga nakasubscribe, salamat din po at check nyo yung ating trending stocks, yung ating mga company reviews, yung mga sample trades natin, basic indicators, weekends na naman. Di-aral ulit tayo dito sa mga support and resistance ng ating mga stocks. And then yung ating risk management dito sa market plus yung ating PSC stock market studies. Sa Play Turn Games, follow mo lang ako dito sa ating Palabi Trader na crypto to, YouTube channel. Laglag na naman si crypto natin. Dito sa social media, sa Facebook, Palabi Trader. So follow mo na lang po yan para updated ka sa mga posts or dito sa ating pinaka-Facebook page. Ayan. May nag-email sa akin kanina. Parang may mga clickbait na naman na naglalabasan. So sa mga articles po natin, so bisita ka na lang dito sa Bodega Peak. So magbasa yung mga basic, tapos sa US market at saka dito sa cryptos. Money earners, yung mga side hustles po natin na sharing. So later on, sabi ko nga sa inyo, i-merge ko na lang to sa sa Bodega Peak para isa na lang yung i-maintain natin na website with regards sa stocks kasi hindi ko na rin maharap mag-upload sa kanya. So tututok tayo doon sa mga earnings na website naman natin. So tingnan natin pinaka-summary ng index. Hindi pa naglabas si Philippine Stock Exchange natin. Tingnan natin kung meron na. Silipin lang natin. Ayan, so SPNEC, oh. So ito yung pinaka-catalyst natin, oh. Authorized capital increase for private placement and follow-on offering. So hindi pa masyadong clear kung ano ba, madidilis ba yan or hindi. Yung kasi yung nakikita ko na negative sentiment with regards dito kay SPNEC. Pero hindi pa naman tapos kasi magkakaroon nga siya ng additional na follow-on offering para dumami yung shares, public shares natin sa kanya. Okay, so wala tayong nakita na summary ni Philippine Stock Exchange natin. So yun nga, meron siyang second day, meron siyang net foreign buy pero late, 81.53 million. Okay? So ito yung mga binili, si East, West, Metrobank, SLF, AP, MER, FCG. Nag-drop si FCG pero may buyers. Ali, Meg, Robinson, Globe ICT at saka si PHR at saka si Plus. So yung mga binenta, mga banks, BDO, BPI, Security Bank, ACE-N, kaya pala drop si ACE-N second day. Ani, Green, Ion, SSP, ABA, Philrich, si Tel, Converge at saka si dito natin. So sila po yung mga binenta. Meralco, subsidiary to invest, laki no, 15.9 billion in SP and EC po natin. So dito yung kanyang pinaka-disclosure. So basahin natin over the weekends. Megaworld, meron siya dividends na 0.06 peso per common share. Ang translation niyan is positive 3.2%. Congrats po doon sa mga dividend holders. PAL launches Cebu-Lawag flights in December. Mayor will invest para nga dito kay SPNEC. So redeemable preferred voting shares in SPNEC natin. So tingnan natin kung anong kahinatan niyan. Pero meron pa naman siya ongoing na FOO, di ba? DWC will foray into renewable energy. So, ang dami news with regards dito. So, M Green will become the controlling shareholder of SPNEC with a total voting interest of 50.5%. Ayan, so ang dami. So, si Meralco nag-invest sa renewable energy. Figaro Coffee, so ito yung catalyst natin. Plan to sell up to 20%, laki pala, to outside investor to support store openings beyond 2024. So, digest natin to. Wala pang price, no? Wala akong nakita na price dito sa post. Board lot changes, so papalitan daw. So, okay, hopefully. So, nagbebenta ka ba sa mga adlots minsan? So, hopefully ma-carry over yung mga yon. Ito yung negative news natin sa US market kasi yung core inflation ng US market umakyat po siya. So 4.1%. Ayan. Bumaba pala. So previously is akala ko 3.7, 4.3%. Ngayon is 4.1%. Pero naglaglagan sa di ba? Naglaglagan sa US market natin. Max, gumalaw si Max. Approved 200 million buyback program. SGP expect full capacity of the 52 billion Mindanao's Visayas interconnection project. Okay. SPNEC sells majority stake to Meralco. So sale puts public float to 10%. So lalo siyang lumubog. So why is stockholders meeting after the listing deadline? Ayan. So kasi pag hindi niya na-meet yan, so
may delisting. So ang problema nga natin dito sa delisting, syempre hindi pa tayo nakakabenta ng shares, di ba? So anyway, maka-clarify yan by next week kung ano yung direction kasi may mga nababasa pa tayo na follow-on offering pagdating kay SPNEC. Dennis Uy, so nag-resigns, pinalitan pala siya as Litotel CEO, and then AC to sell 5.7 billion stake of Manila Water. Ayan, MWC natin. So mag-exit na siya ng tuluyan. Last time, binenta niya ng mura-mura, di ba? Tapos ngayon is parang gusto mag-exit kay Manila Water naman. SPNC bondholders, sell it to Meralco. Ayan, may memes si ano. Merkado Barkada natin. Okay, so spikes after hot CPI inflation report. Okay, so nagre-react siya. So mataas pa rin siguro kaya ganun yung reaction ng US market natin. Tapos yung galawang kahapon sa mga REITs at saka stocks. Okay, tapos sa US market kagabi, nag-drop siya, di ba? Nasdaq negative 0.6, Dow Jones 0.5, and then si S&P is negative 0.62% naman. Okay, so yun lang po yung mga na-repost ko for today's trading natin. So guys, yung ating Patreon, ayan, weekends naman. So kung gusto mong i-check yung nagsusupport sa channel natin or kung gusto mong sumali sa trading group, gusto mo ng guide, pwede ka pong sumali dito sa Patreon channel po natin. Okay? So double check mo na lang. Refresh natin si To Trade Asia Prime. So talagang ano siya, binubuhusan sa ano eh. Pre-close, ayan. So okay na sana yung closing natin, mga 0.2, 0.3% yung inakyat natin. Pero pre-close is nag-drop siya, bumalik tayo sa 6,200. So nag-gain naman siya pero malit lang, 0.05%. Traded value mataas siya, 5.21 billion. Ang panalo sa atin is service sector gawa ni ICT. So marangkada si ICT ng dalawang araw. So nag-up siya 2.85%. Wilcon 2.34, CNPF is 1.55. So meron tayong 81.5 million in foreign buy. ASEN, mahina, pangalawang araw na drop na to, 1.7%. TEL 1.06, Converge 0.71. So medyo yung mga gumalaw last time nagsabay ito Converge ASEN nag-drop din. 44% foreign participation and then 56% local participation. So dito tayo sa mga winners. Ang pinaka-winner natin, ayan, laki pala ng galaw ni Max. Kasi meron siyang share buyback na na-approve. So 8.3%. SGI 5%, si PHR nag-bounce 5.19. ECBC, yan na ba yung rebound mo? 4.94% kasi nung mga nakarang araw talagang pababa si ECBC natin. Lotto 3.56 pero si PLC hindi sumunod. Or 2.94, Ion is 2.33%. So sa losers natin nung una si Fruit, ayan, ba meron dito laging laglag to. 4.31%, si FCG nag-pullback nga 3.9. Ani, 3.57. Sino pa ba yung mga madalas nating matrending? Si Home, 2.25. Si ABA, 1.72. And then, ito nga, nag-drop si PLC ng 1.69%. Okay? So, yun po yung mga galawan natin for today. So, tingin tayo dito sa market natin. Okay, so nagsa-sideways lang si PSE. So ganun pa rin naman from 6,100 papunta 6,400 o 6,389. Yung pinaka-main na resistance. So for today's week na trading, 1, 2, 3, 4, 5, sideways lang yung galawan ng market natin. Okay na yan. Mas maigi na yung sideways kaysa downtrend yung ating mga stocks. Next week natin makikita kung meron siyang spike bago yung pinakaabangan natin na very long weekends, di ba? Dito sa market. Starting October 28 hanggang yung buong linggo na yon next week niya is holiday. So may mga holiday sa Pilipinas kasi November 1st, di ba? Yung mga All Saints, All Souls Day natin sa kanya. Tsaka yung mga SK election, di ba? So na-declare yung October 30 as a holiday. So medyo mahaba po yung bakasyon. So anticipate, ako nag-anticipate na ako may drop sa market by uh, starting siguro after ng next week natin. Okay? So tingin tayo dito sa US market, mukhang laglag ulit dito sa US market. Si Nasdaq futures negative 0.51, si Dow futures negative 0.1, mahina. S&P is negative 0.27. So mapula, European markets, mapula na rin siya, grabe oh. Ang lakas. So okay na tayo sa ganun, 0.01, 0.05 na galaw.
Kasi laglagan dito, pati dito sa Asian markets. Tignan mo naman, Bloody Friday pala dito. May nabasa ako dito article Friday the 13th. Ayan, kaya sabi ko kanina, naalala ko yung Friday the 13th na date natin for today. Okay, so global markets, laglag. So dito sa crypto, mahina din. Balik sa 26K ulit si Bitcoin, 1.5K ito si Ethereum, and then BNB natin is 205. Ayan. So wag sana ma-breach yung 200 ni BNB kasi pag nag-drop yan, di ba? May mga ano yan, false breakdown ng price kasi magkakat yung iba. Okay? So yung iba is nagsa-sideways lang pero drop pa rin yan kasi 28K nung during the weekdays, di ba? Na galawan po ng ating cryptos. Okay? So yun lang po yung nakita natin. Punta tayo dito sa to trade Asia Prime ulit natin. Refresh natin and then umpisa natin yung trending stocks. So mabilisan lang kasi wala naman masyado umakyat na stocks for today. So FCG, meron pala siyang meron pala siyang pang-akit kanina eh. Ayan. So nag-trap si FCG. Sayang umakyat pa siya ng 3%, no? So halos mag 9% pala siya including yung kahapon na galaw natin. So anyway, ganyan talaga may trap yung market. And then dahil doon sa malakas na pullback, bumalik siya dito sa MA9. Ayan. So, sakto ba dun sa drawings natin? Ano nga natin, kung naabot niya yung resistance, sakto, no? Sinagad kasi bigla, ayan, na umalis tuloy yung, yung ibang traders natin. So, parang naging trap yung galaw ni FCG. So, anyway, intact pa rin naman yung, yung trend natin. Wag lang siyang magko-crossover below ng MA20 by next week. Then, intact pa rin yung pinaka-trend natin kay FCG. So, nagulat yung iba. So, siguro hindi ma-interpret yung bagong investor kasi yan eh. Kasi ang purpose naman niya, based sa kanyang disclosure, ayan, Gerelius Figaro Coffee to sell shares to outside investors. So, syempre, may mag-invest sa kanya. Acquired 15% long term. Ito yung dati, di ba? Tapos, which owns Angel Pizza? His board directors approved the sale of 20% to potential third party. So, hindi pa confirm kung si Monde yung bibili sa kanya. Okay, so may pabitin pa siya eh. So anyway, malaki yata yung gustong bilhin nitong third party nito para kay FCG. In the short term, okay siya. Siyempre kasi long term pala. Si Monde nag-invest sa kanya. Laki na kinuha, di ba? 15%. Tapos may bibili ulit sa kanya. So in the short term, ano bang gagawin niya? Hindi ko mabuksan kasi disclosure eh. Ano ba? Magre-release ba siya ng yung mga shares niya, treasury shares or doon sa existing na share. Tapos ang tanong, kasi ang dami bibili ng mga shares na to, up to 20% eh. Mababawasan ba yung yung ating public float? Baka magaya tayo dito kay SPNEC. So the company which said on Friday approved the sale. Kasi laki 20% to potential. Siguro yan yung mga other shares. Kasi kung 20%, di tanggal ka agad siya sa PSE market natin. So tingnan natin kung ano tong karga nitong CFCG natin by next week na trading naman. So tingnan natin yung price action. So negative 3.9% for today, 629 ano ba yan, 1,000 and foreign buy. Call CitySec ang buyer HDI, FMS yung ating pinaka main seller. Okay? So mas maliwanag po yung siguro by next week kung ano gustong gawin ng investors dito kay FCG naman. Okay? So yun lang nakita natin sa kanya. Next si dito. So net foreign sell 898K. So pinaka ano lang naman natin is yung kay Mr. Dito natin, si Dennis Uy, pinalitan ni Mr. Alberto. So nag-ano siya kanina, nagkaroon ng false retest breakdown dito, hindi pa naman breakdown. Dito lang sa Conso area, nag-breakdown siya. Pero nag-bounce siya dito sa support na dinodrawing natin last time, di ba? 3 pesos until 3.4. So tapos meron siya malaking transaction. Siguro black sale tong kandila natin na to. Laki eh. So hindi natin makita yung yung galaw. Pero meron siyang gain naman 0.31% minus 898K net foreign sell. So may bank call ang buyer, may bank call yung ating seller. Hindi naman siguro to kasi 1 million lang yan eh. So baka meron nagpalitan ng shares dito kay dito natin. So binobomba yung price kasi hindi natin makita na
gumalaw yung price action. Medyo may divergence na konti yung MACD formation sa price action naman natin. Okay? So wala tayong ibang news para kay dito. SPNEC, so yun nga, medyo mahirap i-digest yung hindi malinaw yung mga disclosures nila. So ano ba, sabi ni Mercado Barkada, di ba? Magiging 10% na lang yung public float niya kasi bibili si Meralco. So ano ba, edi grounds for ano yan, trading halt ulit or delisting dito sa market. Tapos yung stockholders meeting na sinasabi niya after daw ng delisting rules ng Philippine Stock Exchange. So anyway, wait na rin natin by next week kung ano yung gusto nilang gawin dito kay SPNC. Wala pa naman kasi masyadong details yung mga FOO nila. Ayan. So medyo trending talaga siya kasi last time bigla na lang siya nagkaroon ng lock-up ng shares dito kasi nga nagkaroon siya ng trading halt. Bumaba yung public float niya. Ayan. Dapat may warning sign yung di ba? PSE na mag-ano siya, yung ano ba, i-hold niya ba yung stocks natin or hindi? Kasi bumibili na yung maraming natatrap doon sa galaw na ganun ng mga stocks natin. Walang warning, di ba? So saka na lang natin nalalaman na yun pala kaya hindi siya nag-trading halt siya. Yung public float niya is below 20%. Okay? So wait na lang po natin next week kung anong pwede mangyari dito kay SPNEC. Next, si Meg, meron po siyang 3% na dividends. So kaya pala siya trending from the last few days. Hindi ko naman pinapansin yung trending niya kasi maliit lang yung galaw niya, 1%. So tataka ko ba't nagtitrending 1%. So yun pala, gusto nilang pitikin yung price niya kasi meron siyang dividends. Pero hindi rin gumalaw yung yung masyado yung price action natin, di ba? So tignan natin yung galaw nitong si Meg natin. So 0.49%, 5 million at foreign buy. UBS, SB Equities ang buyer, Mandarin si JP Morgan. Nagbebenta dito kay Meg natin. Ganyan lang muna, 2.13 to 2 pesos yung pinaka-support natin sa kanya. Kasi nandito siya sa, meron siyang trading range. Ayan. So ito yung malaki na trading range natin para kay Meg naman. So okay naman yung RSI MACD. Malit nga lang po yung galaw ng kanyang price action. So anyway, congrats pa rin. Siyempre sa long-term holders, meron siyang binibigay na 3%. Okay? Next, si SEC. So ano ba, aakyat pa ba to or hindi na? Hindi natin matansya yung galaw niya kasi next week na eh. Next week Friday pa naman yung ex date po natin na 20 October 20 yung sabi niya. So parang parang ako kung titingnan ko yung base net foreign buy kasi meron siya ulit eh. Ilang araw pa rin siyang o baka mga long-term investor to mga to. So 0.14% pero meron siyang 11.4 million net foreign buy. So either may in-expect na up move pa bago ang ex date natin kasi 3% lang yung inakyat niya nung magkaroon siya ng announcement sa dividends or investor talaga to. Kasi ilang araw na siya net foreign buy. Unless may buyback si Madam dito kay SEC natin. Regina, Pep, ang buyer call BDO yung ating pinaka-main seller. So yan pa rin naman kasi hindi naman nagbago yung price action natin. And then lastly, itong si Green. So umakyat din kanina to eh. Pero hindi nag-pullback din siya. Okay pa rin naman, yung trend ni So kung ano yung analysis natin sa kanya last time, so depende lang sa tingin mo dito sa price action niya. So intact pa rin naman. Ayan. So 0% lang kasi yung galaw natin for today. So anytime siguro pwede siya magkaroon ng spike kasi malapit lang naman siya dito sa resistance. And then tingnan mo naman okay pa rin naman yung trend direction natin para dito kay green. So 0%, 407K net foreign sell. Bilson, RCBC ang buyer, Triton, PNB yung ating pinaka-main seller. Okay? So balik tayo kay PSC. So overall for the week, sideways lang po yung galaw. Sabi ko nga, mas okay na yan kaysa drop downtrend yung galaw natin. So next week, malalaman natin kung anong gusto yung gawin. Tutuloy ba niya itong drawing natin na trend line sa kanya kasi may pattern siya na ganyan. Di ba? So kung verde siya dito, then malaki yung chance mag-retest tayo sa 6-4 ulit for next week. Bago yon next week na na mahabang bakasyon po dito sa market naman or pwede rin naman kasi yung foreign buy natin hindi ganun kalaki, pakonti-konti lang. Baka antayin na nila until next month na
galawan dito sa BSE. Okay? So yun lang po muna yung ating review for today. As usual, bago tayo close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Join ka sa group kung gusto mo. Tapos, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Big Money Earners, Twitter, and then Patreon sa mga gusto ng guide sa Philippine market, trading, investing. Sali ka lang po dito. Yun lang, maraming salamat. Happy weekends po.